Kuya Dax, bago po ang lahat ay gusto ko po munang batiin kayo ng isang magandang araw. Pati na rin ang mga taga-subaybay nyo sa channel ninyo. Ako po si Thor. Hindi ko po totoong pangalan yan. At ito ang kwento ko na matagal ko nang gustong ibahagi. Pero ngayon lang ako nagkalakas ng loob. Kaya nung minsang nag-scroll ako sa YouTube at may narinig akong kwento na parang katulad ng akin, napaisip na ako. Baka ito na ang tamang panahon para ikwento ko yung akin. Lumaki ako sa isang konserbatibo na pamilya sa Laguna na aktibo sa simbahan at yung tatay ko ay dating kagawad. Sa bahay pa lang, malinaw na kaagad kung ano ang tama at mali. At kung lalaki ka, dapat lalaki ka sa lahat ng aspeto. Mula sa pananamit, pananalita, hanggang sa kung sino ang pwede mong mahalin. Pero alam ko na bata pa lang ako, iba na ako. Mahilig ako sa mga bagay na hindi tinatanggap ng tatay ko. Paglalaro ng mga laruan na pang babae, pakikipaglaro sa mga pinsan kong babae sa labas ng bahay ng bahay-bahayan, at yung paghanga ko sa mga gwapong artista na napapanood ko sa TV na hindi ko naintindihan noon kung bakit. Pero pinilit kong maging tama. Pinilit kong maging lalaking gusto nilang makita sa akin. Hanggang sa tumuntong na nga ako sa kolehiyo, nagkaroon ako ng girlfriend, yung tipong approve sa pamilya. At dahil ayokong tanungin ang kung ano-ano pa, pinakasalan ko siya. Isinilang niya ang anak namin na sanggol na lalaki. Doon ko inakala na yun na ang buhay ko. Ang maging ama, asawa at provider. Pero sa totoo lang, para akong robot. May function, may trabaho, pero walang emosyon. Pagkatapos nga ng ilang buwan na paulit-ulit lang ang routine ko sa araw-araw, nagigising ako, papasok sa trabaho, uuwi sa bahay tapos matutulog. Napagod din ako sa pagiging modelo ng isang responsableng padre de pamilya. Pero hindi ko yun ipinapahalata. Wala akong karapatang mapagod, diba? Kasi pinili ko yun. Pinili kong magpamilya. Kahit alam kong hindi talaga ito ang gusto ng puso ko. Kaya nung magkameron ako ng pagkakataong makapasok sa isang BPO sa Mandaluyong, tinanggap ko kagad yun. Ang sabi ko lang sa asawa ko, mas malaki ang kita doon. Mas makakatulong para sa amin. Pero ang totoo nun, gusto ko lang din makatakas kahit sandali lang mula sa mundong ako mismo ang gumawa pero hindi ko na kayang panindigan. Sa probinsya kasi namin, araw-araw akong kailangan magsinungaling. Sa Maynila kahit papaano, wala masyadong nakakilala at pwede akong makahinga mula sa pagpapanggap ko. Ang shift ko ay gabi, 9 PM to 6 AM. Tapos uuwi ako sa isang bed space boarding house at dun kami nagsisiksikan. 5 lalaki sa isang kwarto. Pero okay lang yun sa akin kasi yun ang normal sa BPO life. At doon ko nga siya nakilala, Kuya Dax. Nakaupo sa sulok ng pantry. Nagkakape. Break yata niya yon. Payat, maputi, at medyo chinito. Mga 26 na siya nun. Na nalaman ko na ang pangalan niya pala ay Ronnie. Dahil narinig ko nang tawagin siya ng katim niya. Pero nung una hindi ko siya pinapansin. Wala akong balak magka-interes sa kahit kanino. Takot akong bumalik sa dati kong damdamin na pilit kong itinago ng matagal. Ang gusto ko lang talaga ng mga oras na iyon ay makahinga mula sa pagpapanggap ko sa probinsya namin. Hindi para maghanap ng magiging karelasyon. Isang beses ay pinupo siya sa tabi ko sa floor kung saan kami nagko-calls. Nag-sideboard siya sa akin. Naka-gray hoodie siya, naka-black jeans, naka-eyeglasses. Nakikinig lang siya habang nagko-calls ako. Kumukuha ng idea para sa process ng account namin. Pero nung break time ay siyang unang nag-approach sa akin. Inabutan niya ako ng kape. Napatanong pa ako noon kasi bakit niya ginawa yon. Pero nang tanungin ko siya, magpapaturo lang pala sa process namin. Newbie daw kasi siya. Nasa OJT pa lang daw sila.
Narinig daw niya kasi kung paano ako mag-calls. Tenure na daw. Hanggang sa makapasa na nga siya sa OJT nila at yun na nga ang umpisa ng pagiging close namin. Tapos isang uwian na sobrang pagod ako sa dami ng calls. Sobrang queuing nung mga time na yon. Late na kami nakalabas ng shift. Wala na yung huling trip ng bus, kaya nagdesisyon kaming maglakad-lakad na lang. At habang naglalakad kami, bigla niyang sinabing, "Malapit lang dito yung inuwian ko. Kung gusto mo, dumaan ka muna para makapagkape. Or if you want, pwede kang umidlip." Hindi ko naman siya tinanggihan sa offer niya kasi sa totoo lang, mas gusto ko pa siyang makilala at kailangan ko din ng kape para magising naman ang dugo ko. Pumasok kami sa isang maliit na kondo. Nang nasa hallway na kami, napansin ko kaagad ang mga Polaroid photos na nakadikit sa pader. Doon ko lang nalaman na photographer pala siya bago siya pumasok sa BPO para makabawi sa mga nagastos. Wala daw kasing nagbubook sa kanya for photography. Ang dami niyang kwento tungkol sa buhay niya habang nagkakape kami, na hindi ko na nga namalaya ng oras kaya nang mapansin kong medyo tumatanghali na, nagpaalam na ako sa kanya. "Kuya Dax, gabi-gabi ko siyang hinahanap pagkatapos nun. Hindi ko kagad inamin sa sarili ko na nagkakagusto na ako sa kanya kasi hindi pwede mangyari yon. May pamilya ako. May anak akong kailangang palakihin. Pero habang mas lalo ko siyang nakikilala, mas lalo akong nauuhaw sa presensyang hindi ko naranasan kahit kailan sa asawa ko. Wala naman akong masamang masasabi sa nanay ng anak ko. Mabait siya, maalaga at responsable. Pero hindi niya pa ako lubusang kilala. Hindi niya alam na may mga gabi na gusto kong sumigaw sa unan ko dahil sa hirap ng pagpigil ang sarili kong maging totoo. Kay Ronnie, parang kilala niya na ako kahit wala pa man akong sinasabi sa kanya. At yun ang pinaka nakakapanibago. Isang beses habang sabay kami nanonood ng movie sa laptop niya sa kondo, sumandal ako sa balikat niya at hinayaan niya lang ako. Wala naman siyang naging reaksyon. Hinawakan pa nga niya ang ulo ko. Parang sinasabi niya na okay lang. At Kuya Dax, grabe yung pakiramdam. Para akong nabunutan ng tinik sa lalamunan. At doon ko na na-realize, hindi lang ako nagkakagusto sa kanya. Unti-unti nang nauhulog ang loob ko sa kanya. Hindi pa kami noon, Kuya Dax. Wala pang nangyayari. Pero sa bawat gabi na magkasama kami, pakiramdam ko may binubuo kaming mundo na parang sa amin lamang. Wala akong pinangarap kundi yung simpleng kaligayahan na yon, kahit ilang oras lang kada araw. Gabi yun ng Sabado, galing kami sa team building ng account namin. Hindi siya engrande pero dahil sa dami ng biruan, inuman at kantahan, parang ilang oras kaming nakalimot sa problema ng bawat isa sa stress na dala ng ilang irate na customer. Sinubukan ko namang makipagsabayan sa kanila, makisabay sa mga katim namin. Pero aminin ko sa totoo lang, isang tao lang naman ang gusto ko makasama buong gabi at si Ronnie iyon. Hindi ko alam kung dahil ba sa alak o dahil matagal na namin pinipigilan. Pero habang naglalakad kami pa uwi, bigla kaming nagkatinginan at may tensyong namuos sa pagitan namin. Tapos bigla niyang sinabi na, "Dito muna tayo. Ano? Okay lang ba sa'yo? Handa ka na ba?" Tumingin ako sa may parting kanan ko. May isang maliit na motel na may neon sign. Hindi ako nagtanong kung para saan iyon. Hindi ko inisip kung ano ang susunod na mangyayari at umayag ako. Pagpasok namin sa isang kwarto, simple lang ang paligid. Isang kama sa gitna, malamlam ang ilaw at tahimik ang paligid. Wala kaming imikan, pero kahit walang salitang lumalabas sa bibig namin, parang ang daming sinasabi ng presensya niya. Naupo siya sa gilid ng kama at ako naman ay sa kabilang parte. Parang iniisip ko pa rin kung tama ba tong gagawin ko. Pero sa loob-loob ko, alam ko na. Matagal ko nang pinipigilan ang sarili kong maramdaman kung paano nga ba ang yakap ng walang pagpapanggap.
Nagkatinginan kami. Ilang pulgada lang ang pagitan namin. Ramdam ko yung init mula sa balat niya kahit wala pa kaming ginagawa. Dahan-dahan siyang lumapit. At bago pa man siya makapagsalita, parang may nauna nang umamin. Yung mga mata niya. Hinawakan niya ang braso ko ng marahan. Hindi siya nagmadali at hindi siya nagtanong. Parang ang sinasabi lang ng bawat galaw niya ay, narito lang ako. Hindi mo na kailangan magtago at magpanggap. Hinayaan ko lang ang sarili ko. Yung puso ko na matagal nang tinuruan kung paano tumakbo palayo. Sa gabing yon, natutong huminto. At sa unang beses, hindi ko siya pinigilan. Kuya Dax, hindi ko na kailangang idetalya ang mga sumunod kasi minsan ng mga pinakaimportanteng sandali na yon, hindi na kailangang ikwento ng buo. Ang mahalaga lang sa gabing yon, naramdaman ko kung paano mahalin ng walang tanong. At sa unang pagkakataon, hinayaan ko rin ang sarili kong mahalin siya pabalik. Nakatulog kaming magkatabi. Sa bawat paghinga namin parang sinasabing, mahal namin ang isa't isa. At sa buong buhay ko, yun ang pinakapanatag na tulog na naranasan ko. Kasi sa wakas, natulog ako nang hindi ako nagpapanggap o nagtatago. Pagkatapos ng gabing yon sa motel, parang nag-iba na ang timpla ng mundo ko dahil sa wakas ay meron ng nakawalang parte sa sarili ko na matagal ko nang ikinulong sa dilim. Pero sa totoo lang, Kuya Dax, hindi ko kaagad inamin sa sarili ko na may binago yung gabi na yon. Hindi pa ako handang tawagin yung sarili ko na totoo. Hindi pa ako sanay. Ang tagal kong isiniksik ang pagkatao kong yun sa likod ng mga responsibilidad bilang asawa at ama ng anak ko. Tuloy pa rin ang routine ko. Login, headset, customer calls, short break at yosi. Pero ngayon iba na. Sa tuwing nakikita ko si Ronnie, hindi na siya yung tahimik na kasama ko sa pantry. Hindi na lang siya yung sinasadyang makasabay ko sa elevator. Siya na yung naging bahagi ng kung sino ako ngayon. Mas lumalim pa ang samahan namin. Hindi namin pinag-usapan yung nangyari. Wala kaming ginawang label. Pero naramdaman ko, nagkakaintindihan kami. Yung mga haplos, mga tinginan, mga gabing sabay kaming natutulog sa kondo niya. Lahat yun, hindi kailangan ng paliwanag. Ramdam ko na kami dahil pinili namin ang isa't isa. Pero habang tumatagal, lalong tumitindi yung gulo ko sa loob ko. Tuwing tumatawag ang asawa ko, napipilitan na lang akong sagutin iyon. Oo lang ako ng oo. Okay lang ako. Nagkakapi lang. May OT. Pero ang totoo, minsan kasama ko si Ronnie habang kausap siya. At sa bawat segundong ganon, parang tinutusok ng karayom ang konsensya ko. Kuya Dax, hindi ako masamang tao. Alam kong sa ibang nakakarinig nito, ako na ang pinakawalang hiya. Pero paano ko ipapaliwanag na minsan ang pagiging totoo ay mas mahirap kaysa sa pagsisinungaling? Dumating ang isang weekend at umuwi ako sa Laguna. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan. Binyag ng pamangkin ko. Kailangan daw present lahat ng anak. Siyempre asawa ko excited. Nagluto pa nga siya ng paborito kong sinigang na baboy. Nakangiti siya habang pinapakain ako. Habang ikinikwento niya ang mga latest achievement ng anak namin. Natuto magbilang, magsulat ng pangalan sa papel, nagdrawing ng mukha naming tatlo. Pero habang nakaupo ako sa lamesa namin, habang pinagmamasdan ko silang masaya, parang wala ako doon. Parang nanonood lang ako ng eksena sa pelikula na hindi na ako parte. Naramdaman ko na ang lugar na yon, ang tahanan na akala ko panghabang buhay, pero hindi na pala para sa akin. Nagkunwaring masaya ako, nakipagbiruan sa tatay ko, nakipag-cheers sa mga pinsan ko sa inuman. Pero kinagabihan, habang nakahiga ako sa lumang kama ko sa kwarto na dati kong tinutulugan nung high school pa ako, hindi ko mapigilang mapaiyak. Kasi sa dami ng mga taon na ginugol ko para lang pasayahin ang ibang tao, para magmukhang straight ako,
Ngayon lang ako nagtanong. Paano naman ako? Paano ang kaligayahan ko? Kinabukasan ay maaga akong umalis. Hindi ko na hinintay ang almusal. Nagpaalam ako sa anak ko habang natutulog pa siya. Hinalikan ko siya sa noo. Tapos tumingin ako sa asawa ko. Pagkatapos ay umalis na lang ako. Pagbalik ko sa Maynila ay hindi ako dumiretso sa boarding house namin. Dumiretso ako sa kondo ni Ronnie. Nang bumukas ang pinto ay nakita ko siya. Halatang wala pang tulog. Nakasuot lang ng maluwag na t-shirt at may hawak na mug ng kape. Niyakap ko lang siya. Yung yakap na mahigpit. Doon ko inamin sa sarili ko na tama na ang pagpapanggap. Tama na ang pagpapasaya sa ibang tao kapalit ng sarili kong kaligayahan. At simula nun, Kuya Dax, hindi na ako bumalik pa sa Laguna. Hindi na ako tumawag. Hindi na talaga ako nagparamdam. Hindi ko naman sila basta iniwan, Kuya Dax, nang walang wala. Alam ko namang kakayahan nilang bumangon kasi sa totoo lang, may kaya naman ang pamilya ng napangasawa ko. May mga businesses ang pamilya nila. Kahit nga ang asawa ko meron din kaya sigurado akong hindi sila maghihirap kahit na wala na ako sa buhay nilang mag-ina. Dumaan ang mga taon. 3 taon na kami magkasama ni Ronnie. Hindi kami kilala sa lugar namin sa Pasig kaya malayang malaya kami. Lumipat na rin ako sa ibang call center. At siya naman ay freelance photographer na. Minsan lumalabas kami ng bansa para matikman ang buhay na dati ay panaginip lang para sa tulad kung kailangan magkunwari. May mga gabi na nanahimik lang kami habang magkatabi sa sofa. Wala nang guilt. Wala nang tanong. May isang gabing tinanong niya ako kung may pinagsisisihan ba ako. Wala akong isinagot. Pero sa loob ko, alam kong wala na akong hihilingin pa dahil malaya na ako at kasama ko siya. Pero aminin ko, Kuya Dax, may mga gabi na napapanaginipan ko ang anak ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses siyang pumasok sa isipan ko. Alam kong darating ang panahon na magtatanong siya kung bakit ako nawala. At kung sakali man, handa akong sabihin sa kanya ang totoo. Kuya Dax, masaya na ako ngayon. Pero kung babalik ako sa dati kong buhay, magpapanggap na naman ako. Sinunod ko lang naman ang itinitibok ng puso ko. Kung mapipili mong basahin ito sa channel mo, gusto ko sanang humingi na magandang gawin para makasama kong anak ko at paano ko sisimulang aminin sa kanya na ang ama niya ay kagaya ko. Sa mga listeners mo, sana mabigyan niyo ako ng magandang gawin. Ayoko nang bumalik pa sa dati kong buhay na puno ng kasinungalingan. Masaya na ako ngayon, pero gusto ko pong makita ang anak ko kasi namimiss ko na po siya. Paki-comment na lang po sa baba kung may mga masasabi sila. Hanggang dito na lang po ang sulat ko. More power po sa channel niyo, Kuya Dax. Ako si Thor. At ito, ang true confession ko. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo po ang kwento, baka naman pwedeng paki-like. Kung hindi pa kayo nakasubscribe at bago lang po kayo sa channel ko, i-click niyo lang po yung subscribe button at pakikalembang na rin po yung bell para po ma-notify kayo pag may upload akong kwento. At nga po pala, kung gusto niyo mag-share ng kwento, i-email niyo lang po sa akin or i-PM niyo lang po sa akin sa Facebook page ko. Add niyo na rin po pala ako sa Facebook ko, Dax Magno. Ang lahat po ng detalye ng nabanggit ko ay nasa description box. Kung maisipan niyo man pong mag-share ng kwento niyo, no worries po. Pwede po nating gawing anonymous yung pagkatao ninyo or ibahin natin yung pangalan tulad ng mga unang nagpadala. Yun lamang po at maraming salamat uli. Kita-kits po tayo sa susunod na kwento.